Walk in His path as Jesus showed us how. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong patuloy na pagdinilay ukol sa buhay Kristiyano. Ating pong pagdinilayan sa mandali ang 16 na talata mula sa 5 kabanata ng unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ito po ay mula sa Magandang Balita, Biblia, at nasusulat, magalak kayong lagi. Sa tatlong salitang ito sa wikang Tagalog, may tatanong natin, galak po ba sa buhay Kristiyano? Paano po at bakit? Kung ang atin pong sagisag ng pananampalataya ay ang krus ni Jesus, si Jesus ay taong nandoon na talagang nakapako sa krus, ang Diyos na nagkatawang tao na nakapako sa krus. Bakit tayo magagalak, Oo nga po, at magagalak tayo dahil tayo ay iniligtas, ngunit alam natin na may namatay para sa atin, may nagalay ng kanyang buhay sa isang nakakahiyang paraan. Bakit tayo magagalak? Sapagkat ang kagalakan, hindi ibig sabihin ang lahat ng bagay ay madali. Hindi po ito yung kagalakang mababaw na halimbawa nararamdaman ng isang tao kapag siya bagong kain. Masaya na naman ng anak ni inay at ni itay. Hindi po. Ito po isang kagalakang malalim, may pinaghuhugutan na kahit ito ay nakaukit sa anyo ng krus, ito ay nakapagpapangiti sa ating kaluluwa sa parang hindi masusukat, hindi kalimitan malalagyan ng salita, ngunit naririyan. Ito po ay kagalakan na alam natin tayo nakakapagbigay lugod sa Diyos kahit na kuminsan ito ay nakapagpapasakripisyo sa atin. Ito po ang kagalakan ng mga magulang ng mga tao na gagawin ng lahat alang-alang sa kanilang pamilya, na kahit kaning isusubo na lamang nila ay kanila pang ibibigay sa kanilang anak. Yan po yung galak na galing sa sakripisyo. Yan po yung galak na nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na galing sa Diyos at makapagdadala sa Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos. Walk in His path as Jesus showed